He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. It is so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus. Trust and obey. And it is so sweet to trust in Jesus. Para sa ating tawag ng pagbubulay-bulay at pananalanginan, John chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Let us bow our head and let us pray. When we walk with the Lord in the light of Isang mapagpalang umaga, aming Diyos, sa day 58 ng aming pagsasama-sama. Muli niyo po kaming binabangon. Muli niyo po kaming iniingatan. Muli niyo po kaming pinagpapalan upang patuloy kaming magsama-sama sa isang damdamin ng pagbubulay-bulay ng iyong mga salita na nagiging
kalakasan at pagkain ng aming mga kaluluwa. At higit sa lahat, aming Diyos, ang sama-samang pananalangin ng pagdulog sa iyo, ng Not a shadow can pagbibigay ng parangal, papuri, pasasalamat, dahil sa kumikilos ka sa amin. Ay sa umagang ito, ang mga nakikinig sa kanilang tahanan, mga overseas Filipino workers sa ibang bansa, speak to us, O Lord. Nakikinig po kami ngayong umaga sa iyo. Makibahagi ka sa amin, samahan mo kami. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. to trust and obey. Kung meron po kayong mga Bible, ating buksan sa sulat ng Gawa, Kabanatang 2, talatang 42 hanggang 47, Acts chapter 42, verse Acts chapter 2, verse 42 to 47. Gawa, Kabanatang 2, mga talatang 42 hanggang 47. Inilalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at nananalangin. Dahil sa maraming himala at kabalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at ang kanilang mga ari-arian ay tinuturing na para sa lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at napagbilhan ay pinapamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila ay nakakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at ginangutdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Amen. Bago po tayo dumako sa maikling pagbubulay, pakinggan natin ang napakagandang awiting, Katapatan Mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang Morning, Deborah. hanggan. Sa aming puso, Deborah, good morning. sa aming buhay, pagpuri, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, pagkailanman,
katapatan mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Naniniwala ho ba kayo na ang Diyos ay tapat? Ang Diyos ay mabuti. Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay mabuti? Ang Diyos natin ay tapat. Kung kayo ay naniniwala na ang Diyos ay mabuti, kung kayo ay naniniwala na nararanasan nyo ang katapatan, ang kabutihan ng Diyos, pwede mo bang malaman at i-type ninyo na ang bawat isa para mapagpala ang bawat isa? Sabihin ninyo sa ating comment, nararanasan ko ang katapatan, kabutihan ng Diyos. Amen? Sige po, tingnan natin. Sino-sino ang mga anak, mga tagasunod ng Panginoong Hesus na nararanasan niya ang katapatan, kabutihan ng Diyos. I-type po ninyo, nararanasan ko. Make it personal. Nararanasan ko ang katapatan, ang kabutihan ng Diyos. Okay? Pwede mong idugtong kung mabilis kang mag-type sa buhay mo at sa buhay ng aking mga mahal sa buhay. Nararanasan ko ang katapatan ng Diyos. Sabi ni Ate Ubita Russell from Colorado, USA, nararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. To God be the glory. And I pray, Sister Ubita, na patuloy mong maranasan ang katapatan. Si Ate Roma from Hong Kong, nararanasan ko ang katapatan, kabutihan ng Diyos. Ate Neri from USA, nararanasan ko ang pagmamahal at katapatan ng Diyos. Ate Ubita Russell, amen. So, and I pray, Sister Roma and Mary, that the love and faithfulness of the Lord, the goodness of the Lord, will pour out upon your family. Si Joan Benaires from Concepcion and Christian George Ferrer, nararanasan ko ang katapatan ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Ate Dali from USA, nararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. Ate Raquel Venus Miranda, nararanasan ko ang katapatan, kabutihan ng Diyos sa buhay ko at sa buong family namin. Amen. Praise the Lord. Madam Ate Teresita Ocampo, nararanasan ko ang katapatan, kabutihan ng Diyos. Ate Janet Soriano, nararanasan ko ang katapatan, kabutihan ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Amen. Praise the Lord. Ate Ditz Angko Tulete, nararanasan ko ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng aking mga mahal sa buhay. Amen. Ate Hailey from Canada, ang kabutihan ng Diyos ay nararanasan ko sa aking buhay at pamilya. Wow, ang sarap. To God be the glory. Sabi ni Ate Sat de la Cruz from Hong Kong, nararanasan ko ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Brother Jose Pangan, Manalo, nararanasan ko ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Ate Vilma Garcia from Hong Kong, nararanasan ko ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Sabi natin, Janet Grace Shalom Lacson, our Lord is faithful. Ana Garcia, nararanasan ko ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Ate Lilia Cunanan, nararanasan ko ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Ang Inito Garcia kong Bitoy, nararanasan ko ang katapatan ng Diyos. Kuya Gerson and Mami Luz Perez, nararanasan ko ang katapatan ng Diyos. Ate Digna Gonzales Inong, nararanasan ko ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa aking buhay at sa buong pamilya namin. Ate Leticia Sampang Laulita and Lola Lucita Sampang, lagi naming nararanasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay ko at ng buong sambahayan. Amen. To God be the glory. Sabi ni Jose Pangan Manalo, nararanasan ko ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Dr. Divina Ocampo, nararanasan ko ang katapatan ng Diyos sa buhay ko. Ate Daisy Domingo, nararanasan ko ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Madam Isabeta Baterina, our beloved principal
from Maligaya Trinity Baptist Christian Academy, nararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. The parents of Pastor Kat de la Peña, Elnita Arsenal de la Peña, nararanasan ko ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Amen. Salamat. Nararanasan natin, we experience every day the faithfulness and goodness of the Lord. And the faithfulness and goodness of the Lord, there are new every morning. There are new every morning. That's why you are excited na bumangon. Bakit? Kasi pagmulat ng mata mo, Deborah, you experience the faithfulness, the mercy, the goodness of the Lord. From day 1 until now, day 58, from day 1 to day 58, day 58 of the coronavirus, the pandemic, COVID-19, but God remained faithful to us. But God remained yung kanyang katapatan, yung kanyang kabutihan. Buhay ka, buhay ako, ang mga mahal mo sa buhay, pinagpapala, bumabangon tayo. Great is thy faithfulness, sabi nga ni Ate Diploma Labarias. Diba? Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have is, diba? Morning by morning, morning by morning, laging bago, laging sariwa. In fact, sa Friday, Deborah, matatapos na ang ECQ sa Region 3 and kabilang ang double up, ang consumption. So, hanggang May 15 na lang kaya tayo, Deborah? ECQ? O hanggang Sunday pa tayo? So, tingnan mo natin, merong ECQ, merong modified ECQ, GCQ. Ngayon, tingnan ko, pag-pray po natin, and, tingnan ko yung schedule natin sa Monday, kung kailangan na po kami mag-report sa school, back to work, of course, nakakalungkot. Sad to say na, pray na yung schedule namin sa school, kung hindi man, tuloy natin morning devotion. Ano po, pagbubulay-bulay pananalangin or morning devotion, 30 minutes siguro. Okay po? Kung merong modified GCQ, meron din modified pagbubulay-bulay at pananalangin. Siguro yung 30 minutes. Ano po, okay lang po ba sa inyo yun? Yung 30 minutes? From 5:30 to 6. Siguro 5 minutes songs. Then 5 minutes pagbubulay-bulay, the Word of God, and of course, 20 minutes prayer. Okay po? So, okay po ba kayo doon? Lahat ng pumapabor na ituloy natin ito, pagbubulay-bulay natin kahit tapos na ang ECQ, nasa GCQ tayo. Kung alam niyo ito'y nakakatulong sa inyo, ituloy po natin. After the ECQ, hanggang Sunday, regular tayo 5:30. But on Monday, we will start it. Morning devotion, pagbubulay-bulay at pananalangin. But 30 minutes po. 5 minutes songs, praise and worship, worship song, gospel song, and of course, hymns. Yung ating mga hymno, 5 minutes. Then 5 minutes word of God, and of course yung prayer 20 minutes kasi marami po kayong mga prayer requests. So 5:30 to 6 modified pagbubulay-bulay at
pananalangin. Kasi, ano yun, marami nagchat-chat po sa akin na ito na rin yung kanilang morning devotion. Yung kung mapagising mo sa umaga, nasanay ka na uupo ka sa mesa, magkakape ka. Di namang nagkakape ka, nag-morning devotion ka, nanonood, nakikibahagi. Di ba? Doon naman sa ating mga overseas Filipino workers, nakaka-bless po. Despite na nagtatrabaho sila, Pastor, magtatrabaho na po kami. Sina Aiko, sina Sister Mercy, Takadem. But see to it na pag-uwi nila at pagkatapos ng work nila, bago sila matulog, sabi nila, Pastor, I'm watching your video replay. Then nag-comment din nyo sila, yung katulad nilang ginagawa natin. Yung type mo ganito, itatype din po nila. Talagang, kaya lang, gusto ko namin sa live, but then dahil sa trabaho, kaya praise the Lord. At least, pinapanood po yung replay and I thank the Lord. I thank the Lord. Ang programang ito ay ginagamit ng Diyos na maging kalakasan ng bawat isa. Sabi ni Ate Joanne Vinayas, ito si Ate Joanne, isa ko siyang call center. Pag uwi niya sa bahay, pinapanood niya ngayon, wala siyang work ngayon, day off niya, kaya kasama natin. So, sabi niya, carry lang, Pastor, we need every dosage of good news and learning from our Lord every day. Amen. Yes po, sabi ni Kuya Angelo, kasi ang hirap din naman na nag-live ka, tapos ikaw lang, wala kang kasama, di ba? Ako, nakita po ninyo, yung participation ng audience ninyo, ng mga anak ng Diyos, ay napakahalaga kasi, ano ito pagpapalakasan ng bawat isa. Dapat hindi lang ako, hindi ko lang kayo pinipid ng Word of God, ini-encourage, inilalapit sa Diyos. Kundi, yung pong mga response ninyo, napapalakas po kaming pamilya. Tumalang doon na ni Deborah, yung aking sambahayan. Yung narinig ko po yung mga comments ninyo, narinig ko yung po mga nagpa-private message sa akin na answered prayer, paki-include dito, then after that, tinugon ng Diyos. And then, thank you, Pastor, sa napakagandang pagbubulay. Then I replied, sabi ko, to God be the glory and continue to grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. So, magkakaroon tayo ng modified pagbubulay-bulay starting on Monday. 30 minutes morning devotion. 5 minutes worship song. Then 5 minutes Word of God. Then 20 minutes prayer. Ano po, kasi back to work na po kami sa Monday. Ano po, kailangan na po namin mag-report sa school. Natambakan po kami ng trabaho. Alam niyo naman sa DepEd, sa Department of Education, sa public school, ang dami pong mga everyday work. Pero hindi hadlang yon, kailangan unahin lagi ang Panginoon. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya dapat pagbangon mo sa umaga, pagmulat ng mga mata mo, wala kang ibang uunahin. Huwag mo munang tingnan ang cellphone mo, kung sino yung nag-message, kung sino yung nag-chat, sino yung nag-miss call. Okay? Huwag mong tingnan kung nakailang like ka sa post mo, nakailang puso ka, nakailang sad, nakailang comments. Okay? Huwag mo munang buksan ang TV. Okay? Para tingnan yung balita, yung upo mo, dalaga, Deborah. Diba? Ang unahin mo, pagmulat ng mata mo, umupo ka, or lumuhod ka, okay. Then mag-pray. That is, seek ye first. Inuna na mo ang Panginoon and expect yung maghapon mo magiging maayos. Expect na yung maghapon mo magiging magaan. Tingnan po ninyo si Ate Ernita Arsenal de la Peña. Pastor, salamat sa Diyos at negative na si Darwin Tamayo po. Ang kanyang asawa na lang ang positive.
pakisama na rin sa panalangin po. Buntis po kasi. Salamat, Pastor. To God be the glory. Pinagpre-pray po natin yan. Maalala niyo si Darwin Tamayo, yung COVID patients. Sabi ni Christian George Ferrer, nakaibigan ko na pong gumising para purihin at makinig ng salita ng Diyos. Opo, patuloy pa din natin. Ate Vilma, every pastor, it's good to continue this early morning devotion. Sarap gumising na kausap ko agad ang Diyos sa pagmulat ng aking mga mata. Salamat po. Okay? Ang gandang ministry. Ang daming naaabot. And hindi ang sarili natin, hindi ikaw, hindi ako, ang maitaas, kundi ang Diyos, kundi ang Panginoong Jesus. Ang programang ito ay maging alulod, maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa. So tuloy po natin 5 minutes worship song, praise and worship, or gospel worship song, hymns, then 5 minutes devotion, the Word of God, and then 20 minutes prayer starting on Monday. Let us continue our second series with the topic, ang paglago ng buhay Kristiyano. So, kahapon tinalakay natin yung dalawa. Sabi nung tinalakay natin, ano yung una? Para lumago tayo sa buhay Kristiyano, inaasahan na ikaw ay palaging mananalangin. Amen? The ultimate soul responsibility of Christian is pray, pray, and pray. Luke 18:1 and Matthew 13:33. And then, pangalawa, inaasahan na ikaw ay palaging magbabasa at mag-aaral ng Biblia o ng salita ng Diyos. And then on the second series, ngayon, day 58, ano yung mga teksto natin kahapon? Doon sa reading the Word of God, 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17, John 5:39, Psalm 119:11, Psalm 119:105. Then ngayon, pangatlo, inaasahan na ikaw ay palaging sasamba sa Diyos. O yung tinatawag nating worship. Worship. Sabi ni Rick Warren, doon sa kanyang aklat na sinulat na Purpose-Driven Life, what is your ultimate purpose? Why do you live? Bakit ako nasa mundong ito? Bakit ako nabuhay? Ano yung purpose mo? Sabi ni Rick Warren, isa lang yung purpose mo. To worship God. Sambahin ang Diyos. In fact, doon sa binasa natin kanina, sa John chapter 4, verse 24, ang sabi niya, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. God is Spirit, therefore worship Him in Spirit. And of course, sa church po natin, meron tayong divine worship service. Bakit tinawag na divine worship service? Divine, ito yung makalangit, ito yung maka-Diyos na
sa pagsamba. Kaya yung pagsamba, pinaghahandaan. Amen? Pinaghahandaan ng pagsamba pag Sunday. You need to prepare to meet the Lord. Your Lord. Our Lord. Di ba? Dapat paghandaan natin. So, dapat worship. Ano pa? Sabi ng Hebrew. Anong sabi ng Hebrew? Huwag natin Hebrew 10:25. At huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Amen? Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Akala ko pwede na tayong mag-mass gathering sa Sunday. Ano po? Binawi kahapon ni Secretary Harry Roque from di Malacanang. Ang alam lang sa GCQ ay 10 person. Yes, pwede tayong mag-conduct ng worship sa church. Pero hindi allow yung marami. 10. Katulad ko ng ginagawa ko yung ginagawa natin every Sunday. So, makasama natin yung Calmas Brother sa Sunday. Then, tingnan natin kung makapag-practice, makapag kami ng praise and worship before the divine worship service. Magkaroon tayo ng praise and worship. Okay po? So, worship. John 4:24, Hebrew 10:25. In worship, ito lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko. Meron po kami 7 sections, 350 high school student, grade 9. So pag Friday na, kung sinasabi ko sa kanila, mga paalala anak, lahat ng papasukan kong room. Today is Friday, tomorrow is Saturday, then the other day is Sunday. That is the time to meet your God. Sabi ko sa kanila, even ano man yung siyata mo, ano man lang kinakaaliban mong church, ang Sunday ay for the Lord. Ang Sunday kailangan mong magpahinga. Meron kaming campus ministry sa Calman High School, 7 barangay, and 15 different denominations na mga young people. Nag-gathered kami every first Friday of the month, and every Thursday afternoon, regular ang aming campus ministry. Ang lahat ko sinasabi sa kanila, sa worship, iba-iba ang style ng worship. Meron yung gusto na maingay, use drum set, guitar, keyboard, yung tinatawag natin praise and worship, yung naglulundar, sumasayaw, nagpupuri sa Panginoon. Walang problema yan. Purihin ang Diyos. That is the way of worship na gusto mong i-express sa Panginoon. Meron naman yung mga tao na ayaw ng maingay, the worship. Gusto nila yung traditional worship na use of hymns, tahimik. It's okay. Kasi sa John 4:24, worship the Lord in spirit and in truth. Okay? As long as na you are a contemporary worshipers or traditional worshiper, to God be the glory. As long na wino-worship mo ang Diyos in spirit and in truth. In fact, ang lagi kong sinasabi, ang kabanalan, ang holiness, hindi mo nakikita yan sa pagtaas-taas ng kamay. Hindi mo, ang holiness, ang kabanalan, hindi mo nakikita yan sa pagtaas-taas ng kamay. Hindi mo nakikita yan sa pag-awit ng mga makabagbag damdaming himno. Ang kabanalan, hindi mo nakikita yan sa paglungkot. Hindi mo nakikita yung
yung kabanalan sa pag-iyak-iyak. Kahit magtatambling-tambling ka dyan, mag-worship ka kay God. Amen, amen, hallelujah. Umawit ka ng mga salmo, mga hymn. Paglabas mo naman ng church, after ng worship mo, after na nag-worship ka kay God, paglabas mo ng church, kumusta ang buhay? Nakikita ba yung pagtaas-taas mo ng kamay? Ng pag-awit mo ng mga hymn? Nakikita ba ang pag-worship mo o walang pagkakaiba? Banal ka lang kapag nasa loob ng church. Banal ka lang kapag nag-worship ka kay God. Banal ka lang kapag nakikita ng marami. Paglabas mo ng church, kumusta ang pag-ugali mo? Kumusta ang relasyon mo sa ka-opisina mo? Kumusta ang relasyon mo sa mga kasambahay mo? Kumusta ang relasyon mo sa mga kaklase mo? Kumusta ang relasyon mo sa mga co-teacher mo? Kumusta ang relasyon mo sa mga ginakawakan mong tao? Kumusta ang relasyon mo sa workplace mo? Kumusta ang relasyon mo sa kapitbahay mo? Sa kapatid mo? Sa nanay mo? Sa tatay mo? Sa neighbor mo? Di ba? Ang kabanalan, ang holiness, nakikita mo yan sa buhay ng tao. Amen? Si John Wesley, yung holiness teaching niya, meron pa siya tinatawag ng social holiness. Yung kabanalan, nakikita yan sa gawa ng tao. Yung kabanalan, nakikita yan sa buhay mo. Amen. Eh sabi ko sa mga young people natin, nakikinig din na sa praise and worship. Kapag nag-worship yan, talagang halos mag-iba ang church. Kapag nag-praise and worship yan, naglulundag, nagsasayaw sa Panginoon. Talagang 100% bigay todo sa pag-worship kay God. Kapag tumugtog yung mga paborito nilang awit, talagang makikita mo yung kanilang pag-iyak, but then, pag-uwi nila sa bahay, kumusta? Kaya sabi ko sa kanila, ang holiness, ang kabanalan, hindi yan nakikita sa physical. Ang kabanalan, nakikita yan, holiness within in our hearts. Kahit hindi mo sabihin, makikita yan at makikita ng tao. Kasi nagniningning ang Diyos sa buhay. Dapat ang isang Kristiyano upang lumago, huwag kaligtaan ang pagdalo, ang pagsamba. Revelations chapter 2 verse 10, Hebrew 10:25, John 4:24, and Acts yung text natin, yung Acts chapter 2 verse 42 to 47. Di ba? Dapat, ewan ko ba, kaya yung blessing matamad din sa tao. Tama ba yung tanong umamit? Kaya yung blessing late din sa tao. Deborah, kaya yung blessing hindi agad dumarating. Bakit? Ito napapansin ko sa worship. Ha? Kasi hindi natin binibigyan ng panahon. Hindi natin pinaghahandaan. Dapat ang pakipag-lead sa Diyos, pakipagtipan sa Diyos, pinaghahandaan. Alam ko ninyong nanay ko. Ito ang nakita ko sa kanya nung maliliit kami. Saturday ng hapon, 5 o'clock or 6 o'clock, siya po kami magkakapatid. Ang nanay ko, pinaplansya na yung
tindi, no? Bibili ng polo ang nanay ko, eh. Hindi yung sakto, eh. Yung mas mahaba, itutupi niya. Yung magagamit niya pag matagal na ilang taon sa pag-worship, even sa pantalon. Tapos even sapatos, naalala ko, ang laki. Nilagay niya ng dyaryo. Sabi, Saturday pala, ang nanay, pinaplansya na yung polo namin. Tapos yung pantalon, Deborah, tungtong ka ba kay luklukan? Ano sa Tagalog yung tungtong? Tatayo ka sa upuan. Isusuot mo yung pantalon mo kasi ang tigas. Anong tawag doon? Armirol ba yun? Yung gaw-gaw? Inarmiroran? Pinlansya, ang tigas, tatayo ka din. 9 ang worship namin. 8 ang Sunday school. 8 to 9, 9 to 10 Sunday school. 10 to 11 divine worship service. So 8:30 maglalakad na kami going to church. Bago kami pupunta sa church, ito ang pang-opening mo. Okay? Then, ito ang pambili mo ng lollipop. Habang nagsisermon si pastor, yung lollipop na yun, nakaano sa bibig mo para hindi ka maingay. Nandun kami sa front pews ng church. Yun ang ano namin hanggang ngayon. Ang nanay, ang tatay ko, mga kapatid ko, doon pa rin nakaupo. Kaya pag mayroong bagong member sa church, ang problem, ayaw nilang umalis kasi magmula bata, yun na yung upuan nila sa church. Ako pag umuwi ako sa amin sa church, sa home church namin, kapag ka na-invite ako mag-preach, upo ako doon sa pinakaharap kasi yun yung upuan ko mula nung maliliit kami. Sinahanda kami ng nanay ko. Then pag dumating yung offering plate, ano pa yung offering plate namin, yung kahoy na bilog. Talagang ilalagay mo. Kakalat singitang offering plate. Makikita ng nanay mo kung nag-offering ko rin hindi. Pag hindi mo in-offering, bilhin mo ng candy lahat. Pag uwi sa bahay, mapapagalitan ka. Then pag nagsisermon si pastor, para hindi kami maingay, 10 kami magkakapatid. Yung lollipop yun, habang nagsisermon si pastor. Then pag sa choir, pupunta kami children's choir. Nakalakihan namin. Yung ba? Ang sarap na me and my household, we will worship the Lord. Ako at ang buo kong sambahayan ay maglilingkod, magpupuri sa Diyos. Kumusta yung worship natin? Baka pagdating mo naman, after mo mag-worship ng Sunday, dalawa kasi ang worship yung personal worship sa Panginoon. Pwede ka kahit saan ng party ng bahay mo, mag-worship ka sa God. Yung pinag-usapan natin yung corporate worship, yung regular na pagsamba natin, pag Sunday, or midweek service. Di ba? Napakahalaga. Kung minsan, nabuyat tayo ng Saturday, alam mo na nga Sunday bukas, mag-worship ka kay God. Magpapakatipuyan ka. Kaya nang inabutan mo, 3 amin. Bendisyon. Tapos, magmamalaki ka pa eh. At least, inabutan mo ang bendisyon. Ang 3 amin. Diba? Nakakatuwa. Ako po, stricto ako sa time. Nandiyan ang aming Japonesa, si Ate Grace. Si Mami Nel. Yellow. 7:30 ang time ng worship. 6:30 ang Sunday school. 6:30 to 7:30 in the morning, Sunday school. 7:30 to 8:30 or 9 ang worship. Pag dumating sa oras, kahit ilan pa ang nakaupo sa church, ay situate na mag-i-start kami on time. Sa lahat ng mga for 21 years ako nagpasto. Bakit? Christian time is always in time. Lagi mo sinasabi, sa pagsamba, hindi ang Diyos ang maghihintay sa atin. Bakit? Either yung siguro mga hindi anak ng Diyos na hindi tumanggap sa Kanya as their Lord and personal Savior,
lang maghintay ang Diyos sa kanila hanggang buksan nila ang kanilang puso, papasukin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero mamayang ikaw ay anak ng Diyos. You accepted Jesus as their Lord and personal Savior. And Sunday is for the glory, for the worship of the Lord. Sunday is rest day for the Lord. Dapat hindi ka nahuhuli. Dapat hindi ka nalilig. Dapat prepared ka to meet the Lord. Amen? So, ito yung pangatlo na para lumago tayo sa buhay pananampalataya. Amen? Pagsamba. Ito yung pinakamahalaga. Nagtrabaho ka from Monday to Saturday. Then yung Sunday, you need to recharge. You need to meet our God. Nakakalungkot, 1 oras lang ang divine worship service. Marami ang late. And then nasa loob ka na ng church. Diba? Mga personal observation ko po. Kayo, ano yung mga personal observation nyo sa church? Nasa loob ka na ng church. Yung isip mo, nasa labas. Yung isip mo, nasa kapitbahay mo. Yung isip mo, yung darating yung maniningil sa utang, darating yung problema, ano yung isip mo? Eh, nasa church. Eh, dapat, mas maganda yung mga problema mo outside the church. Problema mo sa pamilya mo, sa anak mo, sa kapitbahay mo, sa utang mo, sa negosyo. Nandun ka na lang sa loob ng church. Minibit mo si Lord, sinasamba mo si Lord, nakinig mo sabihin sa kanya lahat. As you worship the Lord in spirit and in truth, Lord, wala akong sinisigreto sa iyo, Lord. Lord, ito ang karanasan ko. Lord, ito yung suliranin ko. Lord, ito ang problema ko. Lord, please, makiusap tayo sa Panginoon. Diba? At least yung full na pagkatao mo nandun sa church. Ito ba yung personal observation mo? Sa worship, totoo po yun. Kahit ano lang yung suot mo, pwede kang mag-worship kay God. But remember, church, ang inimit mo sa church, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Sabi ni April 25, mga kasama mo ay mga banal, mga saints, mga anak ng Diyos, mga tumanggap kay Jesus, mga followers of Christ. Ang personal observation ko, pupunta ka sa church, naka-t-shirt, nakamako. Why not? You give your best dress to the Lord. Sunday dress. Pero mamayang mag-aanak ka ng binyag, mag-aanak ka ng kasal, mag-aantila ka ng bagong damit para sa okasyon na yun. Eh ito okasyon ng Diyos. Okasyon nating mga Kristiyano. Give your best. Eh wala po kasi ako magandang damit, Pastor. Bakit hindi mo paghandaan? Bakit hindi mo pag-ipunan? Eh ano ngayon kung nakabili ka lang ng isang best dress na every Sunday, yun ang suot mo? Why not? Hindi ako naniniwala na kahit ano naman yung damit mo, pwede naman, okay po yun. Totoo po yun, kahit ano lang. Pero kung kaya mo ibigay yung the best kay Lord, eh si Lord nga binigay ang the best. Best among the best. Diba? Napakaganda ng pagpupulay natin. Kung gusto mong lumago. And tandaan po ninyo, ito personal observation po din. Kaya, napakalaga ng pagdalo sa pagtitipon. Kapag per Sunday, absent ka, then second Sunday, absent ka ulit. Third Sunday, absent ka ulit.
Fourth Sunday, absent ka ulit sa church. Sixth Sunday, absent ka. 2 months absent ka. 3 months absent ka. 6 months absent ka sa church. 1 year absent ka sa church. Sa worship, makikita mo ang buhay mo. Palayo ng palayo sa Diyos. Hindi mo namamalayan ang buhay mo pabagsak ng pabagsak. Bakit? Hindi mo namamalayan, lumalayo ka na sa Diyos. Kayo ho, naranasan niyo ba ito? Na yung one Sunday absent ka sa church, hindi ka nakapag-church. Parang ano? Parang hindi kumpleto yung buhay. Amen? Ako madalas. Pag hindi ka nakapag-church, absent ka sa church, parang hindi kumpleto ang buhay. And lastly, under the worship, ito ang sinasabi ko sa mga pastor. Ito personal experience ko. Sabi ko sa mga pastor, kasi hindi ko dapat ipagmayabang at wala kang dapat ipagmayabang. Dapat ang makita ang Diyos. Dapat ang mawalhati ang Diyos. Ang sinasabi ko sa mga pastor, sa mga magagawa, yung Sunday, dapat ang tao, kapag pumasok sa church, nag-worship sa church, makakarinig siya ng magandang balita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Na putang lumubiyak in church, may paladan niya. Na mamayang siya pumasok sa loob ng simbahan, yung suliranin niya, yung nararamdaman niya, mapapagaan. Yung gulong-gulong kaisipan niya, magkakaroon ng kapayapaan. Yung magkakaroon siya ng himala sa kanyang buhay. Yung maranasan niya ang Diyos sa loob ng church. Kapag nag-worship siya kay God. Bakit? Yung sabi ko, yung mga mensahe ng Diyos, ipinapanalangin niya. Una, dapat yung mensahe mo sa Sunday, yung mensahe ng Diyos para sa Sunday, bago mo ipangaral, ikaw mismo naranasan mo. Ikaw mismo makita mo ang mensahe ng Diyos. Para ito'y makita kinabukasan ng tao. Ang mensahe ng Diyos, pinaghahandaan. Then pangalawa, ito lang yung sinasabi ko sa mga pastor. Kapag ang miyembro nag-worship ng Sunday, na-bless yan. Na-bless yan. Yun ba, pumasok siya sa church, para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa sa problema niya. Then pag alis niya sa church, na-release yung dato puti na kanyang mukha sa loob ng church. Paglabas, makikita mo, nagmimigay ng Diyos. Bakit? Naranasan niya ang Diyos sa worship service, sa pagsamba. Babalik yan sa Sunday. Babalik yan sa next Sunday. Babalik yan sa next Sunday. Magiging regular worshiper ni Lord at mamimiss niya ang Panginoon every Sunday. Pero kapag ang tao pumasok sa church, lumabas sa church na walang nangyari, na hindi niya nakatagpo ang Panginoon, hindi kumilos ang Panginoon, at lalo pang nadagdagan yung problema niya paglabas niya sa church, ito na yung problema niya. Ito na yung problema niya pagpasok niya sa church. Paglabas niya, nadagdagan pa. Bakit? Dahil nakita niya si sister, si brother, yung sermon ni pastor, si Jacobesa, yung mic na ang lakas-lakas, yung gitara pala sa tono, yung piano, yung liturgies, yung leader, yung ba? Kaya ang worship sa Panginoon, pinagahanda. Even sa church, sa worship, pagka ang kabataan, hindi nag-practice ng praise and worship, walang tutubo.
Ang choir, ganun din. Kapag hindi kayo nag-practice ng Saturday, on the spot, aawit kayo, huwag na kayong mag-choir. Diba? Tapos, after ng worship, sasabihin pa, tignan nyo naman ha, hindi pa kami nag-practice niyan. Tapos, yayayain pa, o tara po, mag-practice tayo, on the spot, choir. Sabi ko, diba? Nakakahiya kay Lord. Kaya hindi tayo lumalago sa buhay Kristiyano. Kaya stagnant. Stagnant yung pananampalataya natin, yung worship natin kay God. Kaya masabi ko, either you are a contemporary worshiper or a traditional worshiper, ang kabanalan nakikita yan sa buhay ng tao. Diba? Tapos, ay pastor, wala pa hubang ano sa Sunday na pwede tayo mag-worship. Diba? Pag Sunday, punong-puno ang mga beach ng tao. Pag Sunday, punong-puno ang mga mall. Pag Sunday, punong-puno ang mga sabungan. Pag Sunday, punong-puno ang mga parke, ang mga pasyalan. Ba't tingnan mo naman ang simbahan? Mabibilang mo ang tayo. Kaya walang pagbilang. Kung gusto mong lumago sa buhay pananampalataya, una, laging manalangin. Prayer, reading Bible, and worship. Ano po? Nakakalungkot. Ito yung mga observation natin. But ito ay pagbubulay-bulay. Kaya, magbulay-bulay mo tayo. Ano po? Pag Sunday, are you ready to worship the Lord in spirit and in truth? And in worship, you encounter the Lord. You experience the Lord. Tell to the Lord all your worries. Sabihin mo sa Panginoon kapag nag-worship ka pag Sunday. Kaya nga, ang sarap, yung pang dalhin natin sa paanan ng Panginoon ang lahat. Kaya nga, huwag mo kayo maiyak kapag Sunday, yung lalapit tayo sa harap sa altar, luluhod tayo. Ang sarap po ng feeling. Sa pagpapakumbaba, pagluhod mo sa harapan ng Diyos, iniluluhod mo lahat ang kapalisahan mo, ang kalungkutan. Iniluluhod mo lahat sa Diyos. Sana, and I pray na yung Sunday worship natin ay pinaghahandaan. Pinapiling ko lang. Lastly, Pastor, pwede mo bang pag-pray po ninyo na lumago ang aming business? Para kung makapagbigay kami ng tithes, makapag-pledge po kami, makapag-over po kami kay Lord, masuportahan po namin ang gawain sa Panginoon. Si Pastor naman, pray, 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 in Jesus' name, ang iyong negosyo, lumago. Okay? Tinuon ng Diyos. Sama-sama nga nalalangin pag Sunday, yung pamilya na yun, nagpupunta sa church, lumago yung kanilang pananampalataya. Lumago yung kanilang business. But the problem is, nakalimutan nila pag Sunday is for the Lord. Dapat pag Sunday, sarado ang business, sarado ang tindahan, sarado ang calling. Every Sunday, ang gaganda ng bulaklak sa church, mamahaling fresh flower. Sabi ko, sino nagbibigay niya? Ano ito overflow? Sino na? Kompleto ang tithes, kompleto ang pledge. But the problem is, wala silang buong pamilya sa church. Then, I visited them. Sabi ko, hindi ko yung nagsisimba, brother and sisters. Ang buo ninyong pamilya, dati active kayo sa magsamba. Ay, pastor! Kasi yung business namin pag Sunday.
sabi ko, hindi kailangan ng Diyos ang bulaklak. Hindi kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, ang buhay ninyo. Patuloy sila sa ganong gawain. One day, tumawag sa akin, please pray for my whole family, Pastor. We met an accident. And after that, tumbalang sila, bumalik talaga sa Panginoon. Kailangan pa bang palalahanan ng Diyos? Kailangan ka pa bang paluin ng Diyos? Kailangan ka pa bang hambalusin ng Diyos? Para bumalik ka sa Diyos, para sumamba ka sa Diyos. Brothers and sisters in Christ, ang pagsamba, pinaghahandaan. Kasi sa pagsamba, nakikibahagi ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. We worship the King of Kings and the Lords of Lords. We worship the Lord in spirit and in truth. Sana every Sunday, lagi kang excited kay Lord. Every Sunday, excited kang mag-attend sa church, sa Sunday school, sa Bible study, sa choir, sa praise and worship, liturgies, first reading, second reading, ano man yung part sa worship. And I pray na sa pamagitan ng worship ay lalong lumabog ang pagkakilala mo sa Panginoon. Bukas ipapatuloy natin yung third series natin, ang paglago sa buhay Kristiyano. Let us bow our head and let us pray. At habang ako po ay nananalangin, may mga kasama tayong prayer warriors, prayer intercessors, at mga prayer groups na kasama po natin nananalangin. At itype lang po ninyo yung mga prayer request ninyo at isasama po natin sa panalangin. At kung baka ho nag-send kayo, nasa itaas na natakpan, hindi ko na mabalikan, i-type po ninyo ulit at sasama natin sa panalangin. Let us bow our head and let us pray. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang Diyos ng bawat isa ngayong umaga. Lumuluhog po kami sa iyo, Ama. Dumadalangin ng mga pagpapala, ng mga kasaganan sa buhay. Itinutulog po namin sa iyo ngayong umaga ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain mo ang aming Pangulo, ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga kabinete, ang aming mga frontliners, the doctors, the nurses, the policemen, the army, barangay health workers, all our frontliners, protect them. Pagpalain mo ang mga dalangin ng mga anak mo, si Christian George Ferrer. I-bless mo po siya, Panginoon, ang kanyang sambahayan. Kapatid na Myla Liwan, ang kanilang buong sambahayan, ang buong pamilyang Calvo, kapatid na Rob, kapatid na Dali, kapatid na Riden, kapatid na Raquel Cancio Santiago, ang kanyang ama, ina, si Nanay Sten. Bless them, O Lord. Ang kapatid na Elnita Arsenal de la Pena, ang kanyang buong sambahayan, Brother Jose Pangan Manan, Jesus Manuklog, ang kanyang buong sambahayan. Bless them, O Lord. Si Ate Madero, patuloy mo silang gamitin. Si Brother Fox Miranda Barawan, pagpalain mo siya ang kanyang sambahayan. Ang kapatid na Celestina Miranda, pagpalain mo ang iwan ng maghali ka sa kanyang buhay.
Ang kapatid na Dits, ang Cotolet, ang kanabuusang bayan. We pray, Lord, for Sister Aurora Blakely, Brother Roy Blakely. Bless them, O God. Pagpalain mo sila, lalo higit si Brother Roy. Maranasan ka sa kaniyang buhay. Ang Uncle Nelson, Auntie Imelda, ang kapatid na Rufino de la Cruz, Pasio Panta, right now, Lord, umiwas ka po sa kanila. Katagpuin mo sila. Maghari ka sa kanilang mga buhay. Ano man ang kanilang mga karahingan, sa mga oras na ito, tugunin mo. Ang Lita Panta, ang kapatid na Ethel Colin, kapatid na Lucila de la Cruz Bauten. Bless them, Lord, in the name of Jesus. Protect them in the midst of coronavirus. Salamat po, Ama. Nasabi kami ay tatawag sa iyo. Tinutugon mo kami. Ang pamilyang Yalo, pamilyang Lasso, pamilyang Perez, ang pamilyang Apo, ang pamilyang Tubong Banta. Ama, salamat po sa mga pamilyang ito. Ang pamilyang Tabarias, pamilyang Takaden, pamilyang Russell, ang pamilyang Bansi, pamilyang Bel. Salamat po. Ang kapatid na Konsi na dinadalangin ni kapatid na Gerson Perez. Pagpalain mo ang kapatid na Konsi. Patagpuin mo sila. Ang kanyang mga pinsan na pamilyang Chan sa France. Kapatid na Benya, kapatid na Noy. Bless mo sila. Ang pamilyang Basco, ni Albasco, ni Ana Garcia. Ni Kong Bitoy, ang Lito Garcia. Bless them, O God. Pagpalain mo sila. Ang Doktora Ropel, Alma Misna, patuloy mo siyang palakasin. Ingatan mo siya. Pagpalain mo siya. Ang pamilyang Panimbatan at pamilyang Estabilio, manalangin ni kapatid Christian George Ferrer, pagpalain mo ang mga pamilya ito. Ang kapatid na Philip Alma, ang kanyang buong sambayan ni Ate Lisa, dalangin po namin ang kanyang asawa si Ate Lisa, na patuloy ka pong maghari sa kanya. And I pray, Lord, na nangungusap ka sa kanya, na siya po'y aming makasama sa pagsamba sa iyo. Ang kapatid na Marvin, Venus, ang kanilang buong sambahan. Salamat po, Ama. We pray for Ate Banji as frontliner, Brother Mike Calma, Dr. Daryl Calma. Protect them, O Lord. Ang kanilang mga magulang, Lolo Inti, Lolo Let, Lolo Homer, Lola Guy. Bless them, O God. Ang kapatid na Jenny, please, de la Peña. Pagpalain mo sila. Salamat po, O Diyos. Narito ang mga prayer request sa Facebook ng bawat isa. Hindi ko man mabasa lahat, hindi ko man makita, O Diyos. Ngunit ang aming mga prayer warriors, ang mga prayer intercessors, i-bless mo sila. Ang aming mga overseas Filipino workers, kapatid na Hingin Miranda Magdulong, kapatid na Mirasol Fronda, Kuya Sam, ang kanilang sambahayan, Ate Raquel Venus Miranda, Ate Roth, Ate Joy, ang pamilyang Miranda sa Canada. I-bless mo sila. Ingatan mo sila sa pagkahawa ng coronavirus. Si Madam Elizabeth Batero, ang kanyang buong sambahan, ang kanyang frontliner na kapatid, si Ate Sally,
Pagpalain mo sila. Ang kapatid na Larry Manalo, ang kapatid na Clarita Santos, ang mga overseas Filipino workers, kapatid na Len Kabilang, Amber Dizon, Irene Pasco, kapatid na Jason Lundu, Mary Jane Yubela. Ingatan mo sila, aming Diyos. Malayo man sila, kasama namin sila ngayong umaga. Ang kapatid na Lenny David Israelita Salinas, all our overseas Filipino workers, i-bless mo sila. Ang kapatid na Nel, kanyang buong sampahayan, kapatid na Elizabeth Dizon, Mia, kapatid na Dexter, bilang OFW, pagpalain mo sila. Ang kapatid na Joan Benayres, sa kanyang pagtatrabaho. Brother Frank Pryor and Mercy Pryor, the foundation of the NNTO, the 1991 mission. Bless them, Lord. Continue to pour out your blessing. All the people behind the NNTO, the Board of Trustees. Thank you, Lord, for the life, for the ministry of NNTO, the 1991 mission here in the Philippines. And I pray all the recipients of this foundation, ang mga taong bulag, ang mga taong pipi, mga taong bingi, mga taong nakahiga sa kanilang karamdaman, sa pamagitan ng paggalingan ng NNTO Foundation, makita nila ang kanilang kahalagahan na mayroong nagmamahal sa kanila sa kabila ng abang kalalagayan. Mayroong Diyos na handang kumalinga, na mayroong Diyos na handang tumugon. Patawad po, Ama, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkasal, karumihan. Patawad po. Pinagkakatiwala ko sa iyo ngayong umaga ang mga dalangin ng bawat isa sa kanilang tahanan na nakikinig sa Facebook, nanonood sa Facebook, sineshare ang mga video nito, ang pagpupulay at pananalangin sa kanilang family group chats, friends, any organization. Sineshare nila sa kanilang timeline upang maabot ang kanilang mga kaibigan. And right now, Lord, sino man siya sa oras na ito na nakikinig sa Facebook, ang iyong panonood ay plano ng Diyos. Hindi ito disgrasya dahil nakita mo lang si Diaz sa iyo sa Facebook, nanonood ka dahil pinlano ito ng Diyos. At sinasabi sa iyo ng Diyos, minamahal ka niya. Handa ka niyang baguhin. Handa niyang kukunin ang pangangailangan. Kung bubuksan mo ang iyong puso, papapasukin mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Magkakari siya sa iyong buhay. And I pray, Lord, sino man siya sa oras na ito, tatagpuin mo siya. Salamat po kay Winston Calon, kay Brother Jose Pangan Manalo, na lagi po namin silang kasama every day. I-bless mo sila, ang Diyos. Si Dr. Divino Ocampo, salamat po sa kanilang mga buhay. Lahat po ng mga regular listener, regular na kasama namin sa umagang ito, bless them, O God. Ang aming mga kamanggagawa, Pastor Mike Marquez, bless them, O Lord. Ang aming Jaconesa, Janet Grace Lacson, pagpalain mo siya, si Kuya Gil as frontliner, Kuya Ron, kanyang libangan, Sister Ola bilang nasa ibang bansa, ang kapatid na Joy, ang kapatid na Joseph, sa
Salamat po, Panginoon, si Tatang Alfredo. Salamat po ng marami sa pag-ibig mo sa kanila. Ang aming po mga manggagawa ng Integrated West Tarlac District sa pamamagitan ng aming DS, Reverend Emmanuel Bangasan, ang aming mga laymen officers, patuloy kaming magkaisa sa isang damdamin ng pag-ibig, pananampalataya, paghayo. Salamat po, Ama. Ang aming mga prayer warriors, ang aming mga prayer intercessors, mga prayer groups na every day, from day 1 until day 58 ngayon, nakasama namin. Katagpuin mo sila. Hindi lamang sila nananalangin, idinudulog sa iyo ang kahilingan ng bawat isa. Kundi sila man, Panginoon, ay may mga kahilingan, may mga dalangin. And I pray, Lord, all our prayer warriors, prayer intercessors, prayer groups sa aming church, bless them, O God, in the name of Jesus. And right now, ang nakikinig sa Facebook na to, meron siyang suliranin. May gumugulo sa kanyang kaisipan. Right now, Lord, in the name of Jesus, by your faith, receive the peace of the Lord. Tanggapin mo ang kapayapaan. Right now, sino ka man na nakikinig na mayroong problema, may suliranin. In the name of Jesus, tanggapin mo ang kasagutan sa iyong mga dalangin. Right now, Lord, na nakikinig ngayong umaga, nanonood sa Facebook, na mayroong sakit, whatever sickness, na wala ng lunas, ito yung imposible sa doktor. Ano mang sakit meron ka, sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus, in the name of Jesus, receive. In the name of Jesus, sa mga anak mo na nakikinig, nanonood, sino man sa Facebook, receive the forgiveness of the Lord through your personal confession to the Lord. Receive the forgiveness of your sin. Right now, in the name of Jesus, by your faith, by my faith, in the name of Jesus, in unity, in prayer. Lord, ito po lahat ng aming kagustuhan. Ito po lahat ng aming kahilingan. At gusto namin mangyari ito. At gusto namin maganap ito. But Lord, in the end, ang inyong pong kagustuhan ang siyang maganap. Thy will be done, O Lord. Hindi po ang aming mga sariling kagustuhan. Turuan po ninyo kami na lalong lumago ang aming pananampalataya, ang buhay Kristiyano, sa pamagitan ng aming mga panalangin, pagbasa ng iyong mga salita, at higit sa lahat, ang pagsamba. Salamat po ng marami sa iyong pinakamataas na kapulihan, kalwalhatian, sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pwede mo bang itaas natin ang ating mga kamay? Ano man ang ginagawa mo? Come on, Deborah, lift up your hands to the Lord. Ano man ang ginagawa mo, kapatid? Nasaan ka man? Ngayong umaga, tanggapin mo ang napakasaganang biyaya, ang bendisyon ng Diyos Ama, ang pag-ibig, pagliligtas ng kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ang patuloy na paggabay, pagbibisan, pangaling, patnubay, at higit sa lahat, ang proteksyon ng banal na Espiritu Santo laban sa banta ng COVID ng coronavirus. Sumating lahat, managana, magmula ngayon, magpasawalang hanggan. Bilang tanda ng ating pananampalataya, itype po natin ang Amen, Amen, and Amen. To God be the glory. Bukas po, 5:30, magsama-sama tayo sa Day 59 ng 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, 30 minutong
pananalahinan. Ito po si Pastor Jess Bunyag, Madam Donna, and Deborah Jemima na nagsasabing God is good all the times. God will make a way because all things are possible to the Lord.